Mga natin kay Congressman Joel Chua ng Maynila. Congressman Joel Chua, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga po, Manong Deo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Ayan, Kong Joel Chua, Sir. Ayan, bakit nyo naman nasabing very explosive at shocking itong naging statement na naging pahayag nitong si Ramil Madriaga? Well, unang-una po no, na marami po tayong mga bagong mga narinig dito, mga revelation. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang committee hearing, kung saan ang inyong lingkod po ay naging chairman ng Committee on Good Government, Opo. ito pong issue sa confidential fund ay na-cover natin. Mm-hmm. At marami po ang mga katanungan, halimbawa po, marami po nagtatanong bakit saan napunta pagkatapos ibigay yung pondo, yung pagkatapos i-withdraw ng SBO, Acosta at saka ni Fajarda. Pagkabigay po kay Colonel Latsika at saka Colonel Nolasco, sana napunta yung pondo. So ito yung lumalabas, dito po pala kay Madriaga napunta at siya po yung nag-distribute. And apparently, sinasabi niya na hindi daw 11 days inubos yung nasabing confidential fund, bagkus in less than 24 hours. Mm-hmm. So, ito yung parang masasabi natin na missing link doon sa kwento nung confidential fund. Ngayong winave niya yung kanyang rights sa against sa dun sa bank secrecy, kung Joel Chua, Sir, ano ba? Matre-trace ba rito kung sino ang nag-deposit dun sa kanyang account at kung kanino napunta yung mga mahigit yung milyones na pera mula sa confidential at intelligence funds? Well, yung po kasing sinasabi niyang deposit, no, hindi naman niya sinabi na ito'y galing sa confidential fund. Ito pong bank deposit, parang lumalabas, ginamit po siya na dami. Dami. Nung associates at saka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya po ay pinagbuksan ng maraming account at pinapirma siya ng blanco sa mga cheque. So hindi rin niya alam kung magkakano yung mga pumasok dito na account dahil sabi nga niya ang sweldo, ang natatanggap niyang salary ay 100,000 hanggang 150,000, pero dito nga ang pagkakaalam niya daang-daang milyon ang mga pumasok dito sa mga dami account. So dahil pumasok ito sa bangko, malalaman kung sino ang pinuntahan nitong siguro po kung cheque ang ipinasok, maaari nating matrace, pero kung hindi po cheque, yun ang medyo baka mahirapan tayo. Pero one thing for sure, no, na pilit na dito po sa ginagawa niya, ang ini-establish niya, may pumasok na account at yung kanyang relasyon sa dating Pangulo. Ayan, oo. At isa pa, may latest ngayon, sinasabi niyo kung Joel Chua, Sir, na maaring may violation sa election code ang VP Sara dahil sinasabi po na tumanggap siya ng donasyon mula sa mga Chinese nationals mula sa Farmally, itong mula sa magkapatid na Yang. Ayan, oo. Magkano ba yung itong grupo ng ISIP? Ayan, yung Inday Sara for President movement ba ito? Ayan. So ito ba ay vital evidence ba ito para ma-disqualify ang Vice Presidente? Well, una po, no, base sa kanyang salaysay, may tatlong alam siya na nag-contribute financially sa kampanya ng ating Vice Presidente. Isa na nga po doon na binanggit niya ay si Lin Weixiong, na sinasabi niya na finance officer ng Parmali. Okay. Kung saan 175 million daw ang kanyang natanggap bilang contribution para po sa pondo ng kanilang grupo na sa pagkampanya. Ang pangalawa naman, si Maestrado Lim, o kung tawagin daw nila ay si Tanda, kung saan 100 million naman daw ang kanyang contribution. At yung panghuli si Michael Yang, pero hindi naman po na-i-disclose o nasabi kung magkakano yung may contribute. Ngayon, kasi po,
dito po sa ating Omnibus Election Code, no, Section 81, sinasabi po dito, pinagbabawalan po yung mga foreign nationals sa pagko-contribute sa mga pagkampanya. So sa mga kandidato. Kaya ito po ay maliwanag na pag-violate sa ating Omnibus Election Code. Ayan na. Ito bang si ano pa yan? Itong si Weng Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong at Maestrado Lim. Ito ba yung mga nakulong sa Senado sa Pasay City Jail dahil sa family issue, Kong? Hindi po ako sigurado, pero ang info po na natanggap ko, ito daw si Maestrado Lim ay kapatid ni Michael Yang, kung saan ang naging issue yata sa kanila sa Quadcom ay Pogo. So ito yung sinasabing Opo. issue na ang campaign fund ni VP Sara ay sinasabing galing sa Pogo at ilang gambling Sa lords. Parmali. Parmali. At kung, kasi hindi rin naman ako sigurado kung ang mga taong to ay foreign national. So, kung dapat siyempre i-verify din yan. Ayan. Congressman Joel Chua, sir, isa pa. Ayan na. Parami ba kayo? Alam niyo ba yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na alam ba ito ng Justice Committee na merong pinangalanan na itong si Madriaga na mga sinasabing hitman para i-assassinate ang Presidente Bongbong Marcos? Wala po akong information tungkol dyan dahil hindi naman po ito nakasaad sa kanyang affidavit, yung pangalan ng hitman o kung sino man. At kami po kasi ay limited lamang ang line of questioning namin sa clarificatory questions. Kung ano lamang po nakalahad sa kanyang affidavit, yun lamang po ang aming pwedeng tanungin. Hindi po kami po pwede magtanong ng mga iba pang tanong bukod po sa clarificatory question. Ako, actually kung Joel Chua, naging issue na nga ito, kinukasyon nating Supreme Court retired Justice Adolf Ascona na ang ginagawa daw po ng Justice Committee ay parang pre-trial na sa impeachment case ni VP Sara. Roll daw po ito ng Senado, ang impeachment court. Ito po yung nakalagay po sa aming rules. Kaya wala naman po kaming nilalabag dito. In fact, napakaingat po ni Chairwoman. Kung napanood po ninyo, mapakaingat po ng mga pagsunod namin at lahat po ng mga rules. Kung ano po yung nakasaad sa amin, ayun lamang po ang ginawa namin. Haharap pa po ba next week itong si Ramil Madriaga sa Justice Committee kung Joel Chua, sir? Sa ngayon po, wala pa pong pahiwatig na siya po ay haharap unless meron pong mga miyembro na magnanais ng additional hearing para po kay Ramil Madriaga. But insofar as we are concerned, medyo extensive na po yung mga naging discussion. Kasi uulitin ko po, limited lang naman po yung aming pagtatanong, limited lang kami sa clarificatory question. Sino daw po ang nag-prepare na affidavit nitong si Ramil Madriaga, Congressman Chua, sir? Sinabi po niya, kung tama po yung recollection ko, siya po, syempre hindi naman po maaalis na siya ay ma-assist ng kanyang abogado. Ayan. Alam mo naman ng mga Marites, sabi, ano yan, gawa ni Congressman De Lima at saka ni Antonio Trillanes. Alam po ninyo, nung simula po, bago po isalang si Congressman, si Ramil Madriaga, nagmanifest po si Congresswoman Laila De Lima at pinaliwanag niya na una muna nakatanggap siya ng handwritten note galing kay Ramil Madriaga through Attorney Palad sa kanyang abogado. Ngayon, siyempre, isang beses daw, binisita niya si Ramil Madriaga to verify yung content nung handwritten note na ginawa. Kung totoo ba yung mga nakasaad dito. Kasi normal naman po yun eh. Kasi baka mamaya hindi naman niya sulat yun. Baka mamaya gawa-gawa lang niya yun. So, siyempre, bago ka maglalabas, i-verify mo muna kung ano yung mga nakasaad doon, kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay kusang loob. So, yun po.
So pinuntahan ni Congresswoman De Lima sa kulungan itong si Ramil Madriaga. Yes, inamin naman sinabi po niya yon at yun daw po ay may CCTV at meron din daw pong record sa logbook at pero ito po ay nangyari isang beses lang just to clarify and to verify yung handwritten note na sinumite ni Ramil Madriaga. Ano pa masabi ng Justice Committee, Congressman Joel Chua, dahil may aligasyon naman nung ma-interview natin si Attorney Paulo Panelo Jr., ang sinasabi po ay ito daw pag-testify ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara ay may kapalit daw po at ito ay ang kalayaan ni Ramil Madriaga. Alam po, tinanong rin po yan ng isa sa mga kongresista, hindi ko lamang po maalala, pero ito po ay tinanggi ni Ramil Madriaga. Anyway, lahat naman po yan ay po pwede naman pong matanong. Si Ramil Madriaga ay po pwede rin pong makross-examine pagdating po sa trial proper sa Senado. Ayun na. Isa na lang po, Congressman Joel Chua, ano po ang reaksyon ng Kamara? Ayan, ang pagkakaaresto po ni dating Congressman Saldico. Siya po ba ipapatawag pa sa ano? Di ba may pending invitation sa kanya para imbestigahan din sa Kongreso? Well, ito po yung welcome development at ito rin ay pagkakataon na rin po para kay Saldico. Kong. Hello? Ayan. Go ahead, sir. So, ano po ang pagkakataon? Ito po ay welcome development at ito po ay pagkakataon din po kay Congressman Saldico para malinis din po ang kanyang pangalan. Ayan. Congressman Joel Garcia, sir. Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.